Hi guys, ito pala yung part 1 ng topic natin regarding basic PLC control, motor control. So guys, as I've said before, yung software natin na gagamitin dito is free and pwede po tayo mag-simulate ng basic na motor control. So yun po sa mga nakaabang dyan at mga baguhan or mga estudyante na gustong matuto, this videos is for you. So yun po guys, before tayo mag-proceed ng actual programming and actual simulation, gusto ko muna sa inyong ituro kung ano ba yung PLC and its function. So yung PLC po is malaki po yung gamit nito in terms of mga manufacturing, anything that involves process and control. Kasi po mostly po sa mga products ninyo ngayon, like for example, meron kayong mga gadgets or mga groceries, most of it is involved po ng controls, and most sa mga controls po is PLC po yung ginagamit. So ginagawa po natin ito para ma-automate at maging efficient yung pag-produce ng product, mabilis, efficient at mura po. So yun nga po, gusto kong i-explain sa inyo ano ba yung PLC. Ano nga ba ito in deep understanding. So yun po, ipapakita ko po sa inyo today. Makikita nyo po dito sa screen na meron po tayong PLC. Yung PLC po na ito is Siemens PLC S1200. So isa po itong compact PLC po. So kung makita nyo po dito, nag-hover po ako na meron pong power in, yan po yung supply ng PLC, and then meron din pong input and output na mga terminals. But in reality po, pagdating sa mga complicated na mga control system, yung PLC po is modular. So basically po, meron pong brain, naka-isang module siya, yung input, naka-isang module, and then yung output, different module. Module means like parang i-clip mo lang siya at meron siyang PLC rack kung saan po ito yung mag-hold ng lahat ng module. So yun po, ngayon na may idea na kayo kung ano yung PLC, ano yung mga components ng PLC, i-discuss ko rin sa inyo kung paano nga ba nag-i-execute yung PLC. So in layman term po, sa base sa knowledge ko, yung PLC po is nagre-read lang po ito ng inputs, and then mag-i-execute siya kung ano man yung pinrogram mo sa loob ng memory ng PLC, and then after that ma-execute niya yung program, mag-activate na siya ng output, and then paulit-ulit lang niya itong gagawin within milliseconds. Again, dapat i-highlight ko itong term na to is yan po yung tinatawag na execution time ng PLC in milliseconds. So basically, again, ni-read niya yung input, in-execute niya yung program sa loob ng memory ng PLC, and then nag-activate siya ng output. Most sa mga PLCs is sobrang bilis nila mag-execute. Yun yung scan time ng PLC. It's in milliseconds. Most of it po is nasa like 1 milliseconds to 100 milliseconds maybe pag mga PLC na medyo hindi masyadong mahal or hindi masyadong high specification. So yun po, tandaan nyo yung read the input, execute the program, and then activate outputs. Bali po, yan lang po yung ginagawa ng PLC. So sir, ano nga ba yung mga inputs? So if you come to think, yung mga inputs is yan po yung mga push button. In this case po, yung topic natin is basic motor control. Yung mga inputs is yung push button mo, yung mga contacts galing sa contactor and overloads. Sa mga industrial setup, marami pong inputs. Meron pong analog inputs which gives you 0 to 100% of a certain engineering units. Like for example, temperature 0 to 100 degrees Celsius. So yan po, or 0 to 100% level ng tangke. Yun po yung context ng input ng PLC. Ngayon, sa output naman po, ano ba yung output, sir? Yung output is yan po yung nag-activate ng mga actuators. In this case po, sa training natin, yung actuator po natin is coil ng contactor. So again, ano ba yung coil? Ano ba yung contactor? If we go back sa basic understanding bilang isang electrical engineer, you must know ano ba yung function ng contactor. So basically po, ang contactor is pag na-energize yung coil, magkakaroon ng magnetizing effect, and that magnetizing effect will pull the mechanical switch contact para mag-close yung contactor, para mag-power up yung motor. So yan po, basic lang po yan na understanding kung paano gumagana yung coils and actuators. So in this case po, yun po, makikita nyo po dito na marami pong mga
component sa loob ng software na to, hino-hover po ng aking mouse. So on the left hand side, marami po kayong makita dyan ng mga components. Meron pong power supplies, meron pong coils, meron pong contacts, normally open, normally closed contacts, meron pong mga motors, meron pong types of PLCs na pwede nyong gamitin. I-discuss po natin ito in-depth sa next natin na topic. But for now, I just want you to be familiar of the environment, guys, para magkaroon po kayo ng magandang idea. And then makita nyo din po dito na meron din pong ladder diagram, like software programming na environment sa loob ng software na to, na free lang po ito. At hopefully po pag end po ng videos na to, marami po kayong matutunan. So in this case po, going back, ano nga ba yung dapat natin gawing practical example on this introductory video? So in this case po, gumawa po ako ng simple na start-stop direct online motor control using a DC power supply. And then makita nyo po dito na meron din pong start and stop button, which is start normally open and stop normally close. And basically po, meron po tayong coil. Again, yung coil is actuator, which is ina-activate po ng output ng PLC. So kung makita nyo po dito sa simple diagram na to, pag pinipress ko po yung start ng circuit, basically if you press start, makita nyo po mag-activate yung motor. But if i-let go ko yung push button switch dito sa programming environment natin, is mamamatay din po yung motor. So in an industrial context po, pag ganyan po yung setup natin, if you wanna start something and then you need to press it all the time, hindi po siya applicable sa industrial context. Kaya po, yung next ko sa inyo na gustong i-highlight para matutunan nyo is yung idea ng latching and sealing in. So latching in terms of motor control, sealing in terms of PLC programming. So meaning po niyan, yung sealing in is ilalagay mo lang po yung latching contact in parallel sa start button mo kung ano man yung ina-activate mo na output. So in this case po, yung coil natin, yung contactor natin, so if you come to have a look on an actual contactor, meron po siyang tinatawag na auxiliary contact. So yung auxiliary contact is pag na-energize yung coil ng contactor mo, yung auxiliary contact is mag-change po yun ng state. Like for example, yung normally open mo is magiging close pag energize yung contactor. So in this case po, yun po yung gagamitin mo na seal in para sa start and stop button control mo. Para pag press mo ng start, yun po, makikita nyo dito na pag nag-press ako ng start, mag-start siya and then mag-function yung motor. Like hindi mo na siya, kahit i-let go mo yung button, naka-start siya unless you press the stop. So unless you have any questions, guys, regarding this one, I know this is very simple and basic, but if, hindi nyo siya naintindihan clearly, just comment down below. Sorry kung hindi man ako masyadong clear kung paano ko to explain sa inyo. But if you have any questions, guys, just let me know. Comment down below kung familiar ka na ba sa contactors, familiar ka na ba sa push button switch, familiar ka na ba sa relays. And then one more thing, guys, before I go is dapat nyong malaman na meron pong mga types ng switches. In this case po, if you're using a push button switch, it means it's a momentary switch. It means pag press mo, on siya. Pag nilet go mo, off siya. Hindi kagaya ng light switch mo na pag change mo yung position ng light mechanically, magsistay na siya on. Hindi po ganyan mostly sa industrial. We use push button or from the HMI. So that's why po importante na malaman nyo yung theory about latching and sealing in. They're just the same. And then guys, again, i-highlight ko again sa inyo, yung PLC, nagre-read siya ng input, execute ng program sa memory niya using like any other like ladder or structured text. And then, ini-execute niya din yung mga output para maging active siya. So yun po, hopefully na may natutunan po kayo today. And I know it's a bit long explanation. But yeah, pag may mga questions kayo, comment down below. Magmo-move tayo sa ating part 2, which is basically ladder diagram programming. Alright, kung nagustuhan nyo tong video na to, please pakishare naman po and support tayo sa channel, guys, para marami pa pong mga batang engineers na aware and knowledgeable pagdating sa industrial automation.